Naglabas na si Attorney Harry Roque ng ebidensya. Nako, iba talaga si Attorney Harry Roque. Inilabas niya ang istorya kung saan 90 billion na pondo ng PhilHealth hiningi ng Malacanang. Maraming tumaas ang kilay. Sabi ng iba, ano yan? Yan si Harry Roque talaga, mahilig gumawa ng SU. Mahilig talaga gumawa ng SU na yan si Harry Roque. Akala nyo uurungan kayo ni Harry Roque. Ito ang sagot ni Harry Roque. Naglabas siya ng ebidensya. Talaga kabibig? Naglabas ng ebidensya si Harry Roque? Oo. Akala nyo hindi handa si Harry Roque? Ito na ang video. Ipapanood ko sa inyo ang video kung saan sinabi ni Harry Roque ang mga ebidensya niya. Naku, patay. Paray na. Ito na talaga. Ito na, Harry Roque. Wait ka muna, Harry Roque, ha? Wait ka muna, Harry Roque. Hentay. Okay, Harry Roque. Attorney Harry Roque, pasok. Ilahad mo ang iyong balita. Lalapan na naman sa pondo ng PhilHealth. Sang-ayon po sa batas na ating isinulong na Universal Healthcare, ang pondo po ng PhilHealth pinalaki natin dahil dinagdagan po natin ang panggagalingan ng pondo. Kasama na po dyan ang kita ng PCSO, kita ng PAGCOR at saka syempre yung kita ng sin taxes. Mantakin ninyo, ang batas ay sinasabi lahat ng pondo ng PhilHealth dapat ibigay bilang benepisyo. Kakaunti pa lang po yung mga sakit na nabibigyan ng tinatawag na case rates o ng pera ng PhilHealth. Ako nga po, ilang beses na ako na hospital sa pulmonya, hanggang 7,000 lang nakukuha ko dahil yun lang po ang case rate ng PhilHealth para sa pulmonya. Pero ang ating layunin sa batas, darating talaga ang panahon na wala nang mahirap na mamamatay lamang dahil sa kahirapan. True. At ang importante lang talaga, mapalago ang pondo ng PhilHealth nang sa lahat ng sakit at lahat ng gamot, mabayarang libre. Mantakin nyo, ito na po ang ebidensya. Abay, sobra daw ng 90 billion ang pera ng PhilHealth. At ngayon, ibinabalik nila ito sa national government, sa Bureau of Treasury. Yan po yung labag doon sa nakasulat sa batas na lahat ng pondo ng PhilHealth dapat ilaan para sa benepisyo ng mga miyembro. Kung ayaw nilang ibigay sa karagdagang benepisyo, huwag silang magdagdag ng premium. Dahil Yon mga kabibig. Again, lalapan na naman sa pondo ng PhilHealth. Sang-ayon po sa batas na ating isinulong na Universal Healthcare, ang pondo po ng PhilHealth pinalaki natin dahil dinagdagan po natin ang panggagalingan ng pondo. Kasama na po dyan ang kita ng PCSO, kita ng PAGCOR at saka syempre yung kita ng sin taxes. Mantakin ninyo, ang batas ay sinasabi lahat ng pondo ng PhilHealth dapat ibigay bilang benepisyo. Kakaunti pa lang po yung mga sakit na nabibigyan ng tinatawag na case rates o ng pera ng PhilHealth. Ako nga po, ilang beses na ako na hospital sa pulmonya, hanggang 7,000 lang nakukuha ko dahil yun lang po ang case rate ng PhilHealth para sa pulmonya. Pero ang ating layunin sa batas, darating talaga ang panahon na wala nang mahirap na mamamatay lamang dahil sa kahirapan. At ang importante lang talaga, mapalago ang pondo ng PhilHealth nang sa lahat ng sakit at lahat ng gamot, mabayarang libre. Mantakin nyo, ito na po ang ebidensya. Abay, sobra daw ng 90 billion ang pera ng PhilHealth. At ngayon, ibinabalik nila ito sa national government, sa Bureau of Treasury. Yan po yung labag doon sa nakasulat sa batas na lahat ng pondo ng PhilHealth dapat ilaan para sa benepisyo ng mga miyembro. Kung ayaw nilang ibigay sa karagdagang benepisyo, huwag silang magdagdag ng premium. Yun mga kabibig. Yun na. Sinabi na ni Harry Roque. Sinabi na ni Harry Roque ang malaking ebidensya. Diba? Ay, naku mga kabibig. Anong nangyari sa Pilipinas? Daming kurakot. Nako po. Anong gagawin natin yan? Nako.
Yun na nga mga kabibig, ang laking pera. Hala, may pagbabanta si Harry Roque sa mga korap na nasa PhilHealth. Naku, ipakukulong daw. Ipakukulong ni Harry Roque. Ipakukulong ni Harry Roque ang ipakukulong ni Harry Roque ang mga kurakot. Nako. Ipakukulong ni Harry Roque ang mga kurakot. Hello, Pambansang Loyal! Kumusta? Ito na. Panoorin natin ha kung ang sinabi ni Harry Roque na kanyang ipakukulong ang mga kurap. Wait muna ha. Wait muna. Harry Roque, sabihin mo nga kung anong gagawin mo sa kanila. Go! Uulitin ko po ang aking pangako, ha? Hindi ko po kayo tatantanan. Nako! Pakukulong ko po kayo. Sinabi na ni Harry Roque, ipakukulong ni Harry Roque ang mga kurakot sa PhilHealth. Nako po! Ay, nako! Paano na yan? Paano na yan? Ipakukulong at hindi kayo tatantanan 24 oras. Nako po, let's proceed. Dahil kasalanan talaga ang ginawa ninyo na yung para sa mahirap, para sa kinakailangan sana, tustusan ng buhay ng mga mahihirap, lulustayin nyo pa ngayon. Hala! Paano yan? So damay-damay na itong nag-release ng 90 billion para sa Malacanang. Sino ba naghingi kabibig? Ang Malacanang nga. Si sino, specific sa Malacanang, sino ba yung tinutukoy ni Harry Roque? Nako, dapat imbestigahan ito ng Senado. Diba? Kailangan imbestigahan ito ng Senado. Oo, mga kabibig, bakit? 90 billion? Pera ng PhilHealth na dapat ipangtustos sa mga tao, na dapat ibibigay sa mga tao, na mga beneficiaries, tapos hindi ginastos? Paano na yan? Natural, ipakukulong kayo ni Harry Roque. Proceed. Ano ba akala nyo? Masisikreto niya yan? Hala. Hindi nyo ba alam dati pa yan, 2017 pa yan, mula nung sinulong natin ang PhilHealth, bantay sarado na ako sa inyo. Di ba nangako naman ako kung nababantayan ko kayo? Bakit akalain nyo ngayon, makakalusot kayo? Hindi po. At antayin nyo po ang inyong mga demanda this time. Dahil 4 na beses po kayo na maglulustay ng halaga ng pera para sa mga mahihirap, sapat na po yan para sa plunder. Plunder na. Hala, my goodness. My goodness, plunder na. Hala ka. Kakasuhan ng plunder ni Harry Roque ang mga kurakot sa PhilHealth. Naku. Hala ka. Hala. Naku. Sino kaya ito? Nako, later on, I'm sure na i-release ni Harry Roque ang mga pangalan na kakasuhan niya. Magdedemanda siya. Buhay po kayo ipakukulong. Kayo mga walang konsyensya, walang kaluluwa dyan sa PhilHealth. Again ha, again. Go. Uulitin ko po ang aking pangako, ha? Hindi ko po kayo tatantanan. Pakukulong ko po kayo. Dahil kasalanan talaga ang ginawa ninyo na yung para sa mahirap, para sa kinakailangan sana, tustusan ng buhay ng mga mahihirap, lulustayin nyo pa ngayon. True. Ano ba akala nyo? Masisikreto niya yan? Hindi nyo ba alam dati pa yan, 2017 pa yan, mula nung sinulong natin ang PhilHealth, bantay sarado na ako sa inyo. Di ba nangako naman ako kung nababantayan ko kayo? Bakit akalain nyo ngayon, makakalusot kayo? Hindi po. At antayin nyo po ang inyong mga demanda this time. Dahil 4 na beses po kayo na maglulustay ng halaga ng pera para sa mga mahihirap, sapat na po yan para sa plunder. Habang buhay po kayo ipakukulong. Kayo mga walang konsyensya, walang kaluluwa dyan sa PhilHealth. Yun na. Galit na si Harry Roque. Po ang inyong mga demanda this. Nako. Idedemanda kayo ng plunder ni Harry Roque. Paano yan? Nung nasa Malacanang kabibig, paano yon? Ay, ewan
Ewan ko, baka later malalaman natin kung sino yan. Diba? Naka. Paano yan? Diyos ko, ilang taong ka nasa kapangyarihan, wala ka namang ginawa, puro kadada. Sabi ng isang netizen, London Bridge is falling down, kaya nagpa-epekto to si Harry Roque. Sir, ikulong nyo yung leader dyan. Pinag-aagawan ang kulungan. Bakit di mo pinakulong noong 2020? Bakit ngayon lang? Sabi ng mga netizen. So, binash si Harry Roque tungkol dito. Knowing Harry Roque ang nagsiwalat sa 90 billion sa PhilHealth. Tapos siya pa ang binash? Ganun talaga ang sentimiento ng tao, no? Binigyan na nga sila ng istorya, ng katotohanan na 90 billion ay hiningi ng Malacanang. Sabi ni Harry Roque, kinurap at kakasuhin ng plunder. Siya pa, si Harry Roque pa ang binash. Naku, kalerke, oy. Diba?